What's up guys? Good morning po sa inyong lahat. Negosyante ka ba? Meron ka na bang community na sinasalihan or nabuo na community? Tapusin mo ang video ito. I-share ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng isang community kung ikaw ay negosyante. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si John Risalut, ang dating OFW na ngayon ay isa ng entrepreneur at isang content creator. Noon, nung nagsimula ako sa maliit ko na negosyo, wala rin akong ganong kakilala. Wala rin akong ganong kaibigan at isa yan sa problema ko kung paano magkaroon ng maraming kaibigan at mga kakilala. Way back 2020, nung nag-start yung aking motorcycle repair shop, meron akong isang kaibigan na nag-alok sa akin na magbuo kami ng isang motorcycle club. Kaya napag-isipan namin na bumuo ng isang motorcycle charity club. Kaya nabuo namin yung Biliran Charity Riders Club. Ang grupo namin ito ay mga mahihilig sa pagmumotor na nakapokus sa charity event. At dahil sa binubuo naming motorcycle club, nasolusyonan naman yung kagustuhan ko na magkaroon ng karagdagang kaibigan at kakilala sa aming community. Kaya i-share ko sa inyo kung ano ang kahalagahan at advantage ng katulad sa ating mga negosyante kung may sinasalihan at siniservisyohan tayong community. Isa sa kagandahan kung meron tayong siniservisyohan o sinasalihan community ay ang suporta at ang pagtutulungan. Ang pagkakaroon ng komunidad sa isang negosyante ay nakakatulong na makakuha ng suporta at tulong sa iba pang miyembro ng komunidad. Maaari silang magbigay ng kaalaman, karanasan at mga idea na makakatulong sa pag-unlad ng negosyo. Sumunod dyan ay ang pagpalakas ng brand. Ang pagkakaroon ng malakas na komunidad ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa brand ng negosyo. Kapag ang isang negosyo ay aktibo at kinikilala sa isang komunidad, ito ay maaaring magresulta sa mataas na antas sa pagtitiwala at pagkakilala ng mga mamimili. Isa rin sa kahalagahan ng isang komunidad ay ang networking at mga koneksyon. Ang komunidad ay nagbibigay din ng pagkakataon sa networking at pagpapalawak ng koneksyon sa industriya. Ito ay maaaring magdulot ng mga bagong oportunidad sa negosyo, katuwang at mga kliyente. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa komunidad, ang negosyante ay maaring lumikha ng mas matibay na ugnayan sa kanyang customer at kliyente. Pagkakaroon ng isang positibong karanasan sa komunidad ay maaring magresulta sa mas matinding pagiging tapat ng mga mamimili sa isang negosyo. Ang komunidad ay maaring maging isang mahusay na mapagkukunan ng market research at feedback. Ang pakikipag-ugnayan ng mga miyembro sa isang komunidad ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili. Maaaring gamitin upang mapabuti ang produkto o serbisyo ng ating negosyo. Yun lamang ang isa sa mga natutunan ko sa pagsali ng isang community na bilang isang negosyante, napakalaking tulong sa atin na malaman natin kung ano yung mga kailangan, dapat at hindi dapat na gawin natin sa isang negosyo natin para umunlad. Ang pinakakalaban natin dito ay yung mga taong taliwas o negatibo ang pag-iisip patungkol sa ating advokasya. Pero kung may mga ma-encounter tayong ganong klaseng tao, hayaan na lang natin sila. Sa halip, ay encourage natin silang bumuo ng sariling community o sumali sa ating community at nang sa ganon, makatulong din sila sa kanilang community na siniservisyohan at sa kanilang kapwa. Kaya kung wala ka pang binubuo na community o sinasalihang community, mag-join ka or gumawa ka, bumuo ka ng sarili mong community kung ano man yung pinaniwalaan mo na para sa iyo ay makakatulong ka din sa community na ginagalawan mo at sa ibang tao. At nang sa ganun, makilala din tayo o ang ating negosyo sa iba't ibang miyembro at sa iba pang tao. At halimbawang dumating sa pagkakataon na down ka sa sarili mo o sa negosyo mo,
dahil sa mayroon kang ginagalawang community o siniservisyoang community na iisa ang inyong intensyon at advokasya, ay maaring makatulong ang kapwa mo miyembro. Kaya kung parehas tayo ng paniniwalaan, pwede ka rin mag-join sa binubuo ko na community. Kaya kung OFW ka o marino na nagbabalak magnegosyo, join ka sa Negosyanteng Marino Group. Doon sa loob ng community na yon, nagtutulungan doon kung ano yung mga ma-experience mo na mga problema ma-encounter during the process of your business. Pwede mong itanong doon sa mga kamiyembro natin. Lahat ng mga kamiyembro doon na may mga experience na rin, isi-share sa inyo, sasagutin yung mga katanungan ninyo. Tulungan doon sa loob ng community na binuo ko na yon. Pwede kang magtanong kung ano yung gusto mong itanong. Pakiclick na lang yung link down below sa comment section kung gusto mong sumali sa Negosyanteng Marino Group. At kung nagustuhan mo itong video ko na to, paki-like, share, and follow my YouTube channel. At paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video na i-upload dito sa YouTube channel ko. Hanggang dito na lang guys. See you next time. Brum brum. Bye bye.